Scorpio, this is your reading for the month of April. Pero kahit lumipas itong month ng April, Scorpio, timeless reading din naman ito. Kaya walang problema. Alamin natin ano yung mga ganap, mga pwedeng paparating, mga mensahe para sa iyo ngayong April. Thank you sa iyong patuloy na pagsubaybay, Scorpio. Matagal ka na ritong sumusuporta, nanonood ng mga readings ko. Salamat din sa laging pag-share ng mga readings natin. Malaking tulong po yan. Kung bago po kayo, don't forget to subscribe, like, follow. Thank you rin sa mga nag-member, mga nag-avail ng subscription, mga nag-avail ng private reading, mga nagpapadala ng star, super thanks. Yan. Yung mga interesado sa, interesado sa private reading ko, kung gusto nyo mag-inquire, yung details, link papunta sa aking official page, nakalagay dyan sa description sa ibaba. Okay, take note ha, hindi po ako mag-add friend, magme-message sa inyo. Maging aware po kayo na marami pong gumagaya dun sa page ko. Malalaman ninyo yan kasi magme-message sa inyo or i-add friend kayo. Hindi po ako yun. Pagka ganun yun yung impostor. Okay? Oops. Wow, meron kang sunrise. Okay, mga signs na napipick up ng cards dito. Pwede may Capricorn, Scorpio, air signs, Gemini, Libra, Aquarius, pwede rin may water, Cancer, Scorpio, Pisces, or Earth. Taurus, Virgo, Capricorn. Specific sa Earth, si Taurus. Sa bottom ng deck mo, meron ka 7 of Swords. Oh, nako. So, ingat ha, kasi ano mga transaction yung gagawin mo itong April, especially sa pera, mag-ingat. Ayan, no? So, sinasabi ng tiger mo, may gagawin ka eh. You have a tendency na gumawa ng something risky. Magbabaka sakali ka. Pero kung sa pera yon, may transaction sa pera, merong dito, hindi mapagkakatiwala ang energy, so mag-ingat ka pagdating doon. Bakit ko isiningit yon? So, overall energy mo is the Druid of Swords para ngayong April. Para sa akin, this is mental strength. Siguro yun yung kakailanganin mo o yun yung meron ka to be able to survive itong kabuuan ng month ng April. Kasi ito yung, kumbaga parang ito yung pinakasama rin ng April mo at saka yung outcome mo eh. Possible na mangyayari. May kinalaman to sa decision making, paano mo i-analyze yung mga bagay-bagay. Ito yung iyong ito yung iyong talino. Diskarte, Scorpio. Tignan pa natin. Paano ka mag-iisip ng solution pagdating sa mga problema mo. Pwedeng ganun.
Dito naman sa yung advantage or blessing, you have the Druidess of Cups. Okay. So, nakikita ko magiging advantage mo dito, blessing, is yung simpatya ng iba. Scorpio. Meron ko, may specific na situation na makukuha mo yung makukuha mo yung simpatya nila or kung sino man. Ano to? Pagiging siguro special ka dito sa tao na to, hindi ko alam eh. Basta parang may something dito na mafe-feel mo na, sorry, tumalsik. Mafe-feel mo na pinahahalagahan ka dito. Tao man situation. Yun lang naman yung nafe-feel ko dyan. Yan yung pinaka-blessing mo. Kumbaga na nauunawaan ka eh. So, yun yung advantage mo ngayong April. Kumbaga nakaka-relate siya sa'yo o sila sa'yo. Or vice versa, kung ikaw man tong nakaka-relate kung kanino man. Okay, pero more on sa'yo yan eh. Sa tingin ko eh. Or you will receive something special. Oo, yun na yung napipil ko. Material man ito, hindi Something na, this is something na malapit sa puso mo, Scorpio. Yun na yun. Kung may marireceive ka man. Yun. Pagdating naman sa challenge mo, pera to. Sa pera. Kaya nga mag-ingat ka, Sabi ko nga, di ba? Lumitaw pa, may bear. Sa Lenormand, yung bear na yan. May kinalaman yan sa pera So, specific pagdating sa mga usaping pera, transaction ng pera, mag-ingat ka na lang. Hindi ganun ka-stable to. Kaya kung investment to, hindi ko alam ano itong papasukin mo. Medyo daring Medyo, alam mo na, medyo risky itong pwede mong gawin or pasukin with the Tiger card and Druid Stones, saka ito, Seven of Swords. Kaya mag-ingat ka. Hindi ganun ka stable pagdating dito sa bagay na to. Hindi ganun ka secured, safe, unsure. Medyo tagilid. Yung iba dito baka tagilid talaga pagdating sa pera, no? Yun yung challenge ninyo. Paano nyo siguro mapagkakasya ngayong April yung pera na meron kayo versus dun sa mga pagkakagastusan nyo dapat ninyong bayaran. Okay, yan yung challenge ninyo. Or kung yan, challenge mo, bawa hindi ka makadiskarte. Pwedeng kulang yung nadiskarte mo, no? O mahirap dumiskarte. Maalat, no? Halimbawa, mababa sales mo, mga ganun. Or di ka nakakota, mga ganyan. Pagdating naman dito sa area ng what's next or near future mo, you have the Nine of Wands. Abang-abang ng next sweldo Feel ko talaga related siya sa pera. Abang-abang. So, feel ko lang talagang pagkakasyahin mo, as in, super tight yung pagbabudget. No? Pwedeng ang tagal-tagal naman dumating ng pera, hirap na. Parang ganun Loan man ito, sweldo, whatever. Yung tipong, alam mo, yung hirap ka na, naghihintay ka na ng, sana dumating na, konti na lang bibigay na, susuko na, parang ganun Merong energy dito ng maghihintay ka pa. Sabihin mo na may extension yung paghihintay mo. Kaya talagang dudugtungan mo yung pasensya mo dito or talagang i-extend mo pa kung ano yung meron sa'yo para lang umabot hanggang dumating yung hinihintay mo. Yun yung na-feel kong energy dito sa Nine of Wands mo. Okay, ito yung near future or susunod na mangyayari. And then yung pinaka-outcome mo is the Hierophant.
Kailangan mong humingi ng tulong, Scorpio, base dito sa outcome mo. So, eventually, baka hindi, alam mo yon, baka hindi mo na rin hintayin na dumating yung hinihintay mo. So, siguro pwedeng gagawa ka na ng paraan. And then, napipil ko dito is hingi ka ng tulong. Hindi ba sinabi ko nga sa iyo, maaawa naman sa iyo, may simpatsya, kumbaga naiintindihan ka. So, yung advantage mo, baka naman may mapala kang assistance dito. Kung ano man to specific sa pera, or kung ano man tong concern mo na kailangan mo kasi ng tulong Lalapit ka sa sa may, lalapit ka kung kanino man. Pwede siguro nung una, baka tinatry mong solusyonan sa sarili mo with the Druid of Swords. Pero nakikita ko, eventually, backup plan mo, hingi ka pa rin. Kumbaga, sa outcome, kahit tinry mo sa sarili mo, madiskartehan yung problema mo with the Druid of Swords, eventually, hingi ka pa rin ng advice or tulong Yun yung nakikita ko dyan So, sa love life mo naman, ngayong April, anong parating? So sa tingin ko, mas okay yung samahan ninyo ngayong April. Mas stable yung relationship ninyo. So, kung hindi naging stable tong jowa mo, medyo magulo kayo ng mga nakaraan, mas mabibigyan ninyo siguro ng, nakikita ko dito, mas mag-a-adjust kayo sa isa't isa, mas magiging responsable, mas magko-commit, or mas matibay kayo ngayon. Kumbaga less yung pag-aaway, kasi nga mas mas patient kayo, mas iniintindi nyo, mas flexible kayo ngayon sa isa't isa. Yun yung nakikita ko. Merong energy dito ng nagno-nostalgia o namimiss. Hindi ko alam kung meron ka bang ibang namimiss or meron bang nakakamiss sa'yo. Someone na meron kayong mga memories, pwedeng past person to. Ayan pwedeng tinitignan-tignan kanya pa rin sa social media. Yan. O kung may mga remembrance ka dito sa tao na to, like yung mga photos, hindi ko alam, Pwedeng naiisip mo siya or naiisip ka niya. Yan, nagre-reminisce, yan, parang ganun. Or pwede naman ito sa current relationship mo. Siguro, nagbabalik tanaw ka. Kung halimbawa, ang tagal na ng samahan ninyo. So, dati, pwedeng may mga na-save kayo or na-upload na mga memories mo sa social media. Siguro, yung mga photos nyo, mga videos nyo, siguro ng past. Pwedeng ganun lang naman. Siguro may mga bagay ka na nami-miss na ginagawa nyo dati. Or all of a sudden dumaan sa feed mo na 10 years ago or 2 years ago, ito yung upload mo. So parang may something na nare-remind sa'yo. Ayun na nga, yung iba sa inyo dito, magbabaka sakali kayo with the tiger, lalakasan nyo yung loob nyo. Kasi nga pwedeng magipit kayo doon, kapusin. Para lang may backup plan kayo, yung sinasabi ko kanina. Okay, pero mag-ingat nga, Sabi ko nga, ayan, Huwag titiwala, lalo na sa pera. Yung iba dito, may bagong bahay ba to? Ano ba to? Naghahanap ba kayo ng lilipatan ng bahay? O literal na magmo-move in na kayo sa nabili ninyong bahay? Hindi ko alam Meron something tungkol sa
paglilipat ng tirahan, or kung hindi man ito tirahan, basta malilipat sa ibang lugar eh. Siyempre, panibagong setup, panibagong kapaligiran, or mga panibagong pakikisama, pwedeng ganun. Or, yan, moving out, moving in, pwedeng ganun. New creative ideas. Wow! Ayun na nga, nagsisimula ka sa, nagsisimula ka, o bagong job para sa iba. Iba talagang literal na bagong lugar. O pwedeng iba, nag-migrate or lumipat kayo sa ibang city, hindi ko alam eh. Meron dun na nagsisimula kayo uli eh. O diba? May kinalaman man to sa relationship mo, sa career mo, literal na tirahan, trabaho, sa merong something na bago. O yung iba dito, meron kayong bagong gagawin. O pwedeng collaboration to, hindi ko alam eh. Basta may mga bago kayong naiisip project, sisimulan nyo ngayong April. Pagdating sa mga additional messages mo, you have it's time to release negativity, Scorpio. Kung ano man itong mga toxic para sa iyong success, blockage, para ma-achieve mo yung goal mo, yun yung i-release mo. Or kung ano mang mga negative energies na meron sa'yo ngayon, pagpag mo. Wala namang maganda may tutulong sa'yo yan eh. Blockage yan. Your hard work is paying off. So, ayan na nga. New moon. Ito na nga yun, yung parang nagsisimula ka, no? So, ibig sabihin, ano man tong sisimulan mo ngayong April, ibig sabihin yan, magbubunga ng maganda yan. So, ibig sabihin lang nun, continue mo lang yung ginagawa mo, maging, maging persistent ka. Okay? Para ma-achieve mo yung success mo ngayong April. So, yan yung mga mensahe na pick up ko dito sa April reading mo. Take care, babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.